Tama ba yun? Si Lomi, nagpadala, tiklad, yung pambobong. Asa na doon ang resiliency? Nipa, tiklad ang tawag sa amin. Ba't ka bibili ng nipa? Yung mga bahay na nipa, nadurog nga yun eh. Nadurog. Bibili ka pa ng nipa? Hirap pa intindi nitong mga kuha na to. Tapos you use the funds from the government, ibibili ng nipa. Patayo ka na ng maayos na bahay. Di ba? Huwag nipa. Daming buhangin. Simento na lang kabilya kung gusto mo. Di ba? Mali eh. Yun yung mga tao na hindi pinag-iisipan kasi maigi. Tira lang ng tira eh. Hindi ninyo nakikita yung Pangulo? Hindi kasi siya kinukover ng media. Kasi ang ugali po ng Pangulo, Eileen Reyes, and lahat ng mga bleeding hearts, kayong mga dilaw na salot, malayo kasi ang ugali ng Pangulo sa ugali ng mga politikong dilawan. Ang Pangulo po, walang ugali na maghakot ng media. Nakita ninyo, lumipad, walang media. Sino nagpo-post ng picture niya? Si Senator Bongo kasi laging kasama. Kaya nagagalit yung media kasi hindi kayo imbitado ng Pangulo. Hindi man kasi po kailangan ng Pangulo ng publicity. Hindi man niya kailangan. Ang Pangulo, nakaupo ng Pangulo. Hindi man po siya. He's not seeking for re-election. Hindi tulad ninyo na ayaw nang umalis sa posisyon. Kaya tingnan ninyo si Lomi, nag-abot ng nipa, gulping picture. Ang akala niya, maganda yun na tinulong niya nipa. Lalo mo lang kinawawa yung yero yung bahay nila, natabunan, tapos bigyan mo nipa. Ano ka? Tapos picture ka, picture dito. Pati nga yung inabot na supot, 2 sardinas. In bad taste yung publicity po. Pilit na pilit ninyo. Halatang halata na pilit ninyong pinapabango, pinapaganda yung image ng Vice Presidente. Kasi gusto kasi ninyong iluklok na mga salot kayo. Pilit ninyong niluluklok. Kasi patapos na yung ating Pangulo. Hindi siya makalabas ng walang hakot na media. Akala ninyo sa amin, mga hindi maalata yung ginagawa ninyong publicity. Tapos, you attack the President, nasa ang Pangulo. Hindi man kailangan yung Pangulo mismo siyang mag-rescue. He is the Commander-in-Chief. He is all the men under him para magtrabaho. Di ba? Nandun yung Armed Forces, yung Philippine Navy, yung Coast Guard, yung DSWD, under his command. Ano pa yung problema ninyo? And the President lumipad to inspect the nasa lang Pangulo. Nasa gitna tayo ng disaster, politika pa kasi yung iniisip ninyo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako po muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi Province of Albay, Philippines to the world. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga maiinit na issue dito sa ating paligid. Nakita ko si Lomi. Active ngayon si Lomi sa... Tumutulong din siya. Ayos. Pero napag-iinitan ng mga... Alatang-alata kasi masyado... Lomi, sabi ko sa'yo, alisin mo kasi yung director mo. Dapat galing dito sa puso yung pagtulong eh. Hindi galing sa kumpas ng mga... Galing kasi yung pagtulong mo kasi, galing sa kumpas ng mga salot. Alatang-alata na may direktor. Alata. Alatang politika. Dapat galing dito yan eh. Kaya hindi ka tumama eh. Ako gusto ko sanang i-appreciate din yung pag-iikot mo. Kaya lang. Pati yung releases ng mga kwento kasi, punong-puno ng...
pinapalobo masyado. Huwag masyado kasing pinapalobo. Alata kasi ng mga tao yung natural lang na pagtulong at yung laging may halong politika. Mahirapan ka talaga, Lumi. Kahit anong packaging yung gawin sa'yo. Mahirapan yung mga handlers mo. Kailangan mo uli ng expertise ni para manalo. Kaya lang iwan ko kung makauwi pa yon si Bautista kasi tumiba na si Bautista doon sa Amerika. Tinap ni Joe. Kinuha yung serbisyo ni Bautista ni Joe. Anyway, mga kababayan, ngayong umaga, marami tayong pag-usapan. Sabi dito sa balita kasi, yung recovery for submerged Cagayan Town will take a long, long time. It will take a long time. Tama yung sabi sa Bible. There will be tribulation. So we will be suffering. This is not the tribulation na nakaamba, mga kababayan, pero this is the beginning. This is the beginning of sorrows. Ngayon, mga kababayan, yung sabi ng iba, baka magkaroon ng food shortage. Iyon ang mangyayari rito. Yung iba gustong magtanim. Paano ka magtatanim? Pati yung kalabaw na matay. Yung mga sakahan, naging Pacific Ocean na yung sakahan doon sa Isabela, sa Cagayan, sa Central Luzon. Ang Central Luzon, mga kababayan, siya yung tinatawag natin na food basket. The rice granary and food basket of this country. Tapos doon sa Mindanao, kanina may 6.2 magnitude yun, mami. Kita ninyo, sunod-sunod yung mga calamities, yung mga disasters na tumatama sa atin. Sunod-sunod. So anyway, this is actually a reminder for us. Kaya lang, mamaya pag-usapan natin. May biblical implications kasi po siya, mga kababayan. Kasi, feeling ng iba, we are now being forsaken by God. Are we forsaken? Tayo naman anya ay makadiyos. This country is considered the only Christian country in Southeast Asia, the Philippines. Pero, why are thou forsaken, mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon. And isa pang masamang balita na nakakontribute dito sa Pacific Ocean na lumamon, mga kababayan, sa ating baha. Ang description ng mga experts, Pacific Ocean na eh. Naging Pacific Ocean na niya yung Isabela, Cagayan. Pati ito Gigaraw. It is because of the release ng tubig sa Magat Dam. And NIA, the National Irrigation Administration, is being blamed. And the President, mga kababayan, other than yung itong pag-release ng tubig, magpapaimbestiga na naman, mga kababayan, laban sa logging and mining operations dito sa ating bansa. You see? Ngayon, mga kababayan, so pag-usapan po natin ngayong umaga, and isa pa sa ayaw kasi ninyong tumigil dito sa COVID. And there is a warning, mga kababayan, from our government. Government sees a strong possibility of COVID surge in evacuation center kasi wala man doong social distancing. Paano gagawin yung social distancing sa evacuation center? At paano i-observe yun na kailangan nakamas, naglalangoy na nga nakamas? Nalulunod ka sa tubig baha? Iisipin mo ba yung mask, face shield? Iisipin mo pa yung social distancing, mga ugo kayo? Kumbaga, hindi kayo na. Dumating yung Pangulo dito sa amin last time, mga 1 week ago. Wala man social distancing. So anyway, mga kababayan, pag-usapan natin ngayong umaga. At ito pong ating programa, Hanap Buhay din tayo, mga kababayan, pag may time. Huwag nating kalilimutan yung paghanap buhay kasi po, sabi ko sa inyo, the future is, so bleak. Pasiguro po kayo ng pagkain. Pasiguro. The future is very, very difficult, lalo na po dito.
Hindi po siya aksidente, sinasadya nila yon. Ayan. Kay Tito Pong nangyayaring mga flooding, sinasadya po nila yon. Oh. Maniwala kayo sa hindi. Yung mga natural disasters na tumatama po sa atin, hindi na siya natural. Laging may hand yung mga evil men dito sa ating mundo. Pati yun, pinakialaman nila para tayo po ay bawasan. Maniwala kayo sa hindi. Yun ang nangyayari all throughout the world, mga kababayan. So, a lot of prayers. Kaya po, kailangan kuhan po tayo, lalo sa pagkain. Mag-ready po tayo para sa ating future. So, anak po ay tayo mga kababayan. Ito ang ating programa. Atid sa inyo ng ating napakagagaling na products from Malaysia, Firmax, Firming, and Lifting Cream. Mga kababayan, ito pa yung isang product namin, Automax Radiant Serum, Revitalizing Serum. Anti-aging naman ito, mga kababayan. Pinapahid sa mukha, upward motion. You will look 10 years younger than your age, mga kababayan. So, napag-usapan namin, mga kababayan, na other than the food packs, mamigay kami ng pera. Kasi po, kayo nga po namigay ng pera sa amin, sabi ko sa inyo, para hindi na kayo masyado ma-burden. Kasi kung mag-iipon kayo ng damit, di ba, hassle yun? Padala ng kahon-kahon. At ang problema po pag ganon, pag in-kind po, mga damit, etc. What if hindi magkasya? Hindi masukat? Nakita ko nga po yung mga used clothings doon, kinakaykay. Sabi ko, so sayang po ng tulong ninyo kung hindi man masyado mapapakinabangan kasi sino pang papansin nun? Nabubulok ng iba. Alam ko kasi po siya kasi ako nasa mainstream media. Nung nasa mainstream, that is our practice. Kaya lang nakita namin yung bodega namin, punong-puno ng nabubulok na mga used clothings. Nabubulok. Sabi ko, ano yan? Kailan yan ibibigay? Di pa niya eh. Lalo kung mabubulok yan. Di na plano pa niya yung ano. Lalo kung mabubulok yan. May mga donations nga no na na-observe ko, tubig yung pinadala. Nag-expire. So yung tutulungan mo, kawawa na sila, lalong naging kawawa. Iinom, expired. Expired na. Kasi minsan, mga kababayan, yung mga ibang donors, bibigay naman natin anya yan eh. Yung madali na anyang mag-expire. Buti kung dinistribute ka agad ng recipient. Pinalipas pa yung ilang linggo, buwan. Ayon, expired na. Yeah, tinapo na lang. That's the reason why, mga kababayan, based on my experience, ganon, sabi ko, hindi natin gagawin yan. I appeal to people, gawin na lang po ninyo pera. Kung may tiwala kayo, pera ipadala po ninyo. Para maibili natin ang bagong pagkain, at maipadala natin pera mismo at mabili nila yung pangangailangan nila. Halimbawa, pako. Kasi nasira yung bahay. Tama ba yun? Si Lomi, nagpadala, tiklad. Tiklad ba yun sa Tagalog? Ano? Yung pambubong. Asa na doon ang resiliency? Di ba? Pera na lang, ipadala mo para makabili sila ng kanilang pangangailangan. Nipa, tiklad ang tawag sa amin, nipa. Nipa. Ba't ka bibili ng nipa? Yung mga bahay na nipa, nadurog nga yun eh. Nadurog. Bibili ka pa ng nipa? Hirap pa intindi nitong mga kuha na to. Tapos you use the funds from the government, ibibili ng nipa. Patayo ka na ng maayos na bahay. Di ba? Huwag nipa. Daming buhangin. Simento na lang kabilya kung gusto mo. Di ba? Mali eh. Yun yung mga tao na hindi pinag-iisipan kasi maigi.
Tira lang ng tira eh. Basta lang makatulong. Ayan. Anyway. So, yun po ang ibig sabihin natin. So, sabi ni Mrs., bigay tayo ng 1,000 pesos. Gusto nga sana niya gawing 5,000. Kaya lang, baka ikako, kunti lang yung mabigyan natin. So, ginawa na lang namin po 1,000. Kasi, baka kailangan nila ng gatas, yung may mga anak. Baka kailangan nilang bumili ng napkin para sa babae. Baka kailangan nilang bumili ng pako. Di ba? Para maiayos-ayos ng kunti, di ba? Or plywood. Ganon. Konting tulong po, Cora Passion, $25. Pag ganito, pag picturean mo, pag sinabi nila. Ganito po yung mga nag-super chat. Pag super chat po, gusto ninyong ipadala through super chat na tulong, sasabihin niyo doon. Gusto namin magpadala ng tulong through super chat para ma-screenshot namin at isasama namin doon sa sa fund para sa tulong. Kasi yung iba diyan nagsisend lang ng super chat, ganon. Diretso kasi yan doon sa account ng super chat. Okay po? So, para mailista namin. So, yun po ang gusto namin ipaabot sa inyo. Ano pa? So, 1,000 each, 100,000 po yung pinamigay namin doon sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. So, strike lang kami doon. Napakabilis lang. Pagdating namin, opening prayer, iningi ko yung mga lista, yung coupon. Then, we distributed 100 packs of food relief plus 1,000 each. So, 100,000. Yung total po, 28,000 yung 28,000 yung pagkain, grocery. So, 125,000 po sa San Francisco. But before that, yung Catanduanes po, nandito yon sa Yung Catanduanes po, isa din yon sa nagulpi, nagrabi ng Typhoon Rolly. So, nagpadala kami doon ng 28,000 para po sa 14 families na dumulog po sa amin. Yung 5,000 noon, galing doon sa fund din ni Queenie, kasi may fundraising din sila. Si Queenie, yung anak ko. Then, yung 23,000, ay, tama, 23,000 galing sa fund po natin, yung galing po sa inyo. So, we have a total of 156,000 lahat yung ipinamigay na namin. So, almost half ng ating running fund na 316,000 na ipamigay na namin po. And within this week, may pupuntan uli po kami na lugar, hindi po namin muna sasabihin sa inyo. Kung saan dito sa Bicol Region, kasi dalawang location po yung aming pupuntahan to distribute the, cash and food packs na galing po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, and we ask you to pray hard para sa recovery ng ating mga kababayan all throughout the country, especially Luzon-wide. Nagrabe po yung Luzon. From the north to the south. In some part of the Visayas, nagrabe po ng 3 sunod-sunod na bagyo. Una si Quinta, pangalawa si Rolly, and this time si Ulysses. Mahina si Ulysses yung hangin, pero
napakaraming ulan ang ibinagsak. That is why naging Pacific Ocean po yung yung Northern and Central Luzon na grabe po. So dito muna po tayo sa inyo po mga initial reactions. Una natin muna yung pasasalamat. Makita po ninyo sa timeline ko po yung yung accounting, simplified accounting lang po para at a glance makita ninyo yung tapos full video coverage ng distribution para nakikita ninyo na pinamimigay yung pera. At yung kapitan, sabi ko, bakit tatlo yan? Tatlong coupon, isang tao, tatlong family niya yan. Sabi kasi, 3,000. At bakit dalawa? Dalawa, sige, 2,000. Ganun lang po tayo. Huwag na nating gawing mahirap yung pamimigay. Yun ang kwangko, yun ang prinsipyo po natin. Ayoko na magsabi sa ako na pagbigay ng pera, pahirapan pa. Mahirap na pahirapan mo pa. Kalukuhan yan. Barry Oxon, ikaw bossing ang tinitira ni Eileen. We are protecting you. Hindi man tayo onion skin. Nick Borromeo, Eileen Reyes, di lumabas natural. Pinagbabawalan siya ng PSG at doktor na lumabas. Huwag kang tanga. Ano yung issue? Para makisali po ako, Barry. Anong issue niya? Yung Pangulo? Na laging hinahanap ninyo yung Pangulo? Di ninyo nakikita yung Pangulo? Hindi kasi siya kinukover ng media. Kasi ang ugali po ng Pangulo, Eileen Reyes, and lahat ng mga bleeding hearts, kayong mga dilaw na salot, malayo kasi ang ugali ng Pangulo sa ugali ng mga politikong dilawan. Ang Pangulo po, walang ugali na maghakot ng media. Nakita ninyo, lumipad, walang media. Sino nagpo-post ng picture niya? Si Senator Bongo kasi laging kasama. Kaya nagagalit yung media kasi hindi kayo imbitado ng Pangulo. Hindi man kasi po kailangan ng Pangulo ng publicity. Hindi man niya kailangan. Ang Pangulo, nakaupo ng Pangulo. Hindi man po siya. He's not seeking for re-election. Hindi tulad ninyo na ayaw nang umalis sa posisyon, mga gunggong, mga ganid sa posisyon. Kaya tingnan ninyo si Lomi, nag-abot ng, ano nga yung tiklad? Nag-abot ng nipa, gulping picture. Ang akala niya, maganda yun na tinulong niya nipa. Lalo mo lang kinawawa yung yero yung bahay nila, natabonan tapos bigyan mo nipa. Ano ka? Tapos picture dito. Pati nga yung inabot na supot, sardinas, 2 sardinas. Tapos, publish ng Inquirer, Philippine Star, Abayas, GMA, TV5. Ang ganda ng andito yung yung Vice President, agad-agad pumunta doon. In bad taste yung publicity po. Pilit na pilit ninyo. Halatang-halata na pilit ninyong pinapabango, pinapaganda yung image ng Vice Presidente kasi gusto kasi ninyong iluklok na mga salot kayo tulad ni Joe Biden. Pilit ninyong niluluklok kasi patapos na yung ating Pangulo. Bad trip kayo, mga ulupong. Ang akala ninyo, gaganda yung imahe ni Lome sa ganon. Lalong sumama. Hindi siya labas ng walang hakot na media. Akala ninyo sa amin mga bobo, hindi maalata yung ginagawa ninyong publicity. Tapos, you attack the president, nasa ang Pangulo. Gonggong. Sabi nga ng Pangulo, gusto ko ay lumangoy, ayaw ng Pero biro lang naman yun yung Pangulo.
Hindi man kailangan yung Pangulo mismo siyang mag-rescue. He is the Commander-in-Chief. He is all the men under him para magtrabaho. Di ba? Nandun yung Armed Forces, yung Philippine Navy, yung Coast Guard, yung DSWD, under his command. Ano pa yung problema ninyo? And the President lumipad to inspect the devastation. Nasa lang Pangulo? Hindi kayo mga gunggong. Nasa gitna tayo ng disaster, politika pa kasi yung iniisip ninyo. Yun ang masama sa inyo, mga dilawan. You see? Pero nung panahon ni Panot, ilan yung patay sa ano? Hindi na nga binibilang, binilang lang 6,000 plus. Super Typhoon, Yolanda, yung Ondoy, yun ang nasa ng Pangulo. Nasa party yung Pangulo. Party-party siya habang naglalangoy sa tubig baha yung mga tao diyan sa Metro Manila and Rizal, Bulacan. Wala kayong issue. Yung pinulitika ni Marungaw, yung Yolanda, wala kayong issue. O, tingnan ninyo. Ngayon, mga kababayan, ilan yung patay? 56. Ilang bagyo yung tumama? Quinta. Super Typhoon, Rolly. Tapos, Ulysses. Ilan ang patay? 56 yata yun. Tingnan mga kuya kung ilan yung patay. Tapos, nasa ng Pangulo? Wala kayong issue sa 6,000 plus na namatay sa Yolanda? May issue kayo ngayon sa 3 bagyo na dumaan sa atin, pero ang patay, napakakunti. Bakit? Nakapaghanda yung ating gobyerno. Although, malungkot pa rin kasi hindi na-achieve yung tinatawag na zero casualty. Kasi sa lawak at sa dami ng lugar na nasalanta, hindi mo naman yun mapagsasabihan. Yung iba, pinagsabihan na. Umalis kayo, mag-evacuate kayo. Ayaw sumama. Ayaw. So, 6,340 ngayon. Ilan yung destol ngayon? Nandito yung ano? Nandito sa mga balita kung ilan yung patay. Tingnan mo, kuya, kung ilan yung patay ngayon. 16? Ayan. Wala pang pinaka-update. 22 yata yung pinakaalam ko ngayon. 22? Hindi ito updated. Nasa 60 plus yata yung namatay. You compare that with 6,000 sa isang bagyong super typhoon. Dito, may super typhoon, 2 pang bagyo. 66. Sabi ni Willie de Dios. O, saan kayo ngayon? Mga gunggong kayo ang hanap ng hanap sa Pangulo. Bulag ba kayo? Nauna pa nga sa akin yung Pangulo. Ako nandito lang. So I salute the President. May helicopter naman siya. Ako wala. Kung may helicopter ako tulad ni Manny Pacquiao saka ni Willie Rebillame, walang problema sa akin. Baka may gusto sa inyo mag-donate ng isang helicopter sa akin. Para may rapid response tayo. Ha? Isa lang. Baka may bilyonaryo po dyan sa inyo na gustong... Ako nga, yung naipon nga namin dito, hindi po sa pagmamagaling, ano po. Kung ako bilyonaryo, hindi ako mamimigay ng 1,000. Sabi sa akin doon na, Sir, nabigla po. Sabi ni Kapitan, nabigla po kami.
We're so surprised. Ang akala kasi niya, ibibigay ko 100 or 500. Sabi ni Mrs., ay, huwag kang magbibigay na ganyan. Napakaliit na halaga yung 1,000. Ang mindset ni Mrs. sa pang-bilyonaryo eh. Nalilitan siya ng 1,000. Yung bilyonaryo dito, 500 yung binigay. Ah? Yung mga senior citizen lang yung binigyan. Sabi ko, ako maging bilyonaryo po. Hindi ako mamibigay ng 1,000. 10,000 bawat isa, oh. 10,000, 10,000, 10,000, oh. Yan. 10,000. Hindi ko man yun madadala sa kalangitan. Hindi man yun madadala. Pasalamat ka na lang, naging bilyonaryo ka, biniyaan ka ng Diyos, na ganon. I-share mo na, kung malibing ka ng buhay dyan. Di ba? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, kuwan lang tayo, steward. Hindi nga tayo taga rito sa mundo. Di ba? We are not a citizen of this world. We are citizens of heaven. Pag ikaw ligtas, pag hindi, citizen of hell ka. Lumabas tayo sa mundong ibabaw na to, walang dala hubad. Oha, oha, oha. Basahin ninyo yung kwento ni Steve Jobs. Yung Apple, yung may-ari ng Apple. Doon na-realize ni Steve Jobs, walang kwenta pala yung pera. Yung mamamatay na siya, di man niya madala. Basahin ninyo. Very inspiring yon, mga kababayan. Kahit yung barong mo, binila ka ng barong, pinupunit pa yon, ginogonting yon, kasi di makasuot. Barong, pinakang mahal na barong, isusuot sa'yo kasi patay ka na. Ngayon, sinusunog. So, hindi mo na kailangan magbarong, sinusunog lang naman eh. Kasi COVID. Ano yung sinusunog? Cremation. Kailangan mo pa ng magbarong, i-cremate ka lang naman. Kung hindi ka i-cremate, yung barong mong napakamahal, guguntingin para makasuot sa'yo. Sayang. Lumabas tayong wala, aalis tayong wala. Kaya sabi sa Bible, lay up for yourselves. Ano yun sabi yan? Kuya, tingnan mo nga. Lay up for yung yaman. Lay up for yourselves riches in heaven. Yata. Basahin ko po sa inyo. Ayun ang inspirasyon ko eh. Mga kababayan. Pero hindi ko sinabing masama ang yumaman. Ako gusto kong maging mayaman para lalo tayo makapag-share sa kapwa. Walang masama sa pagyaman. Huwag lang gahaman. Matthew chapter 6 verse 19. Lay up not for yourselves pala treasures upon earth, where moth and rust does corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where treasure is, there will your heart be also. Yan ang turo ng ating Panginoon. Yan ang. So kailangan, unahin mo yung treasures in heaven. Eternal yun eh. Huwag yung yaman dito eh. Kaya nga po, ang dami po mga kababayan na nangamatay dyan sa sa central sa doon hindi naman marami yung namatay kundi daming nalubog dahil sa mga ganid sa kwarta, mining, logging, ayun,
Ang akala ninyo, madadala ninyo yan. Baka yan po yung nagpahamak sa inyo. Worse, pinahamak ninyo yung iimbestigahan daw. Mamaya, magiging topic natin, mga kababayan yan. Arok Alip, nag-tweet yung dalawang anak ni Lomi, alas 8, natulog pa. Mga patutsada ng mga anak na tanga kay PRD. Sagot naman ng isang anak, Sabado kasi. Nabasa ko yun. Ano yan? Mga abnormal? Mga abnormal po mag-isip. Barry Oxon, ginaya na ni Lomi si General MacArthur, naglakad sa baha, pero yun iba, nakasakay sa bangka, nasa likuran niya. Nagkakwan po, fake news daw yun. Sa Palawan daw yun, 3 years ago yata. Cherry Holgado, kung yang ibinayad ni fake BP na yan sa media, tinulong na lamang, mas mabuti pa. Tama po ngayon. Sayang, yung coverage, tingnan mo, bakit yung ating Pangulo, galit yung mainstream media? Kasi po, yung ating Pangulo, hindi po kailangan ng media. Hindi yan kailangan. Ang gusto kasi po ng mainstream media, darling of the president sila. Dapat darling of the president sila. Given special treatment. Na pag may lakad yung Pangulo, may lista na, nakalista. Ilan na niya yung member ng Malacanang Press Corps na sasama. Alam ko yan eh. May budget po yon sa hotel, allowance, to cover the president. Ganon ang dating kalakaran na bago po nang umupo si President Digong. Kaya nandun sila kay Lomi kasi ganon ang kalakaran. May allowance, may hotel, to cover. Tapos, yung istasyon mismo, mga kababayan, under contract. Ilan na niya yung contract natin para sa coverage mo? Lahat ng ito niya yun. Alam na alam ko po yan. Bakit? Ganon ang inuuto sa akin noon. Yung Dante, yung media handler ni kung sinong politiko, puntahan mo. Kasi nabalitaan natin na pupunta rito, kontratahin mo kung magkano yung coverage. Full coverage niya, 50,000, 100,000, 20, depende. Tapos with interview. Yun ang mga media values na tinatawag. Ibig sabihin, paid ang lahat na news. Paid news yun po lahat, mga kababayan. Kaya pag nagsulat yung mga reporters po, ang gaganda. Ang gaganda ng kwento. Sabi ko sa inyo. Ganon tayo pinaglalaroan nila. Ganon tayo binubulan nila. Kaya po yung nakakarinig nito na you want to challenge me? Sabihin niyo fake news ito? Ay, you face me in a public debate. Itong mainstream media na handlers ni handlers ni Lomi, kung hindi ko kayo durugin sa katotohanan, sabihin niyo sa akin na wala kayong allowance. Sabihin niyo sa akin na pumunta kayo sa Kagawan with Lomi, ang gumasto sa inyo, yung kumpanya ninyo. Hotel, pagkain, at allowance. Sabihin ninyo sa pagmumukhang ito. Kung kaya ninyong sabihin yon, sige, gawin ninyo. Sasabihin ko sa inyo, sinungaling kayo. Pati yung coverage ninyo, bayad. Cora Norton, yung iba, tao, tumulong sa mga nasalanta. Yung iba naman, nagpapakagago, pumuna. What nipa naman, panlaban sa bagyo, nipa gamitin. Hindi kasi nag-iisip masyado. We are discouraging that dito sa amin. Bakit? Tumulong ka pa, nilagay mo pa sa peligro. Siyempre, yun ang ilalagay nila. Nabubong. Pagdating ng yung bagyo po dito, ang dami.
Pagdating ng panibagong bagyo, durog uli. So tumulong ka ng pabahay na para madurog muli. Para din yung gawain mga kababayan dito ng, I miss during the time of Marcos. Bakit? Yung mga pabahay, yung mga quality po siya, yung mga tulay, mga kalsada, quality roads. Mga kababayan, George Manuel, 20 New Zealand dollar. Sir Dan, salamat sa kagandang loob ninyo. God bless. GCash. You have received 50 pesos GCash from Christian Pamiano. Maraming salamat. I-screen mo na lang. 50 pesos GCash. Pero ngayon, mga kababayan, kaya nga po, daming nalalagay sa peligro ng mga tao because of the quality ng mga infrastructure na ini-implement po. Yung mga kalsada, ang dali pong masira. Yung mga pabahay, ganun din. Yung mga eskwelahan, ganun din. During the time of Marcos, yung mga road construction po, binabanigan po siya ng bakal. Ganon. Tingnan ninyo ngayon yung mga kalsada. Walang kabilya. Kabilya din ba sa Tagalog yon? Wala. So after 2 to 3 years, giba na uli. Yung pabahay ganon din. It should be typhoon resistant. Kung maggagawa ka ng bahay, typhoon resistant na. Yun dapat ang ginagawa ng gobyerno. Ano ginawa ni Panot doon sa Yolanda? Alang yan. Coco lumber, plywood. Tapos yung halaga yung cost ng per unit, ang puno lang yung bulsa nila, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Anyway, 2,000 na yung nanonood sa atin. Simula na tayo po sa ating pag-uusap-usap. So, sabi rito, matatagalan daw po yung recovery. Basahin ko po itong balitang ito. Recovery for submerged Cagayan town will take a long time. It's like river claiming the whole of the land. This was how Mayor Cristina Tin Antonio of Alcala Town in Cagayan described the rushing waters that completely submerged homes during the onslaught of Typhoon Ulysses. Itong lugar na to, mga kababayan, Cagayan, napuntahan ko na once lang po, matagal na pala din ako wala, mga 7 years ago yata. Napunta ako dyan. Seminar namin on climate change. Speaker namin yung Pag-asa. So dyan ginawa po sa Tugigaraw. Yung Tugigaraw na grabe. Ang ganda ng Tugigaraw. Tugigaraw City. Kasi po, itong lugar na to, mga kababayan, ang daming bundok. Ang daming bundok niya. Eh, siyempre, yung tubig, diretso siya sa ibaba, galing sa bundok, papunta sa baba. Catch Basin po, mga kababayan. After the flood, which displaced around 4,600 families in the town, the local government started focusing on relief efforts. Return to normalcy. It's going to take a long time, sabi po, mga kababayan ng mayor. I'm sure that the people would find that their homes are gone or destroyed. Their belongings, their crops are gone, their animals are gone. It's going to take a long time for them to recover. So, kailangan talaga po ng tulong ng bawat isa, ito pong mga lugar na to, hanggang dito sa Bicol region. Matindi yung devastation, mga kababayan. To the whole Luzon, the land of Ophir,
mga kababayan. So sabi ko nga sa inyo, talagang yung prophecy ng ating Panginoon, ng banal na kasalutan ay totoong totoo. Bakit? Comes now the disasters. Be it man-made or natural or combined, it will result, mga kababayan, to food shortage and famine. Magkakagutom sa ating paligid, sa ating bansa. May COVID. Yung COVID, hindi na tayo makalabas ng maayos, makapagtrabaho ng maayos. Yung negosyo, bankrupt. Ayaw tigilan ng gobyerno yung lockdown. Sabi ko nga sa inyo, yung Manila, kayong mga mayors, tigilan na ninyo yung lockdown. Hindi kayo tumitigil sa lockdown, sinutdown kayo ng baha. Hindi pa ba kayo nakakaalata? Tigilan na ninyo yan. Huwag kayong nagpapauto dito kay Judas. Magkakagutom dito sa ating bansa dahil sa kagagawa ninyo. Tapos ito, tumama pa sa atin yung Ulysses. O tingnan ninyo. The food basket of this country. Na-destroy yung mga pananim, pati yung mga kalabaw nila, yung mga animals nila. Ang ginagamit sa hanap buhay, nawala, o paano, anong gagawin ninyo? Yung mga crops nila, destroyed, totally destroyed. O saan tayo kukuha ng pagkain? Ang natutuwa lang dito, yung World Bank, IMF. Di nga malayo, mga kababayan, na yung previous discussion natin, that they are actually using geoengineering. They use climate change as a weapon to reduce the population of the world. And we are being targeted. Hindi yun malayo. My theory, mga kababayan, will not be far from the truth. As revealed by Deborah Tabares. They're using energy weapon to sabotage the weather. And this time, ano ko sa inyo? Bantay kayo. So susunod sa news niyan, yung representative ng World Bank, IMF, offer sila ng loan. Tulungan niya namin kayo. Tuwang-tuwa naman tayo. Pinautangan niya tayo. Yun pala. Kung alam lang ninyo, mga kababayan, kasi yung kanilang mga masasamang pita. While Alcala was spared from being directly hit by Typhoon Ulysses, it experienced rains brought about by a monsoon. Adding to that is the water coming from areas directly hit by the typhoon. Nakita po ninyo? The typhoon hit Aurora, so the rains were given. Imagine, all the rain goes to the streams and rivers will end up in Magat Dam. Yun ang sumalo eh. Kaya binuksan yung Magat Dam. Nora Fronda, $9.99. Maraming salamat po. Kaya nga po, ito yung susunod natin na kwento sa inyo. Sinisisi ngayon yung National Irrigation Administration. Kasi po, sila yung nag-contribute ng matinding pagbaha kasi binigla, dapat hindi bigla. Pakunti-kunti lang yung pag-release ng tubig. Kasi pag hindi mo naman siya release, puputok yung dam. Lalong disaster yon. Ito ngayon ang balita po. The National Irrigation Administration on Sunday said it followed proper protocols in releasing water from Magat dams after a think tank blamed the agency for severe flooding
in Isabela and Cagayan, where Typhoon Ulysses swamped the provinces last week. Natutulog yung mga tao. Nag-iiyakan yung mga bata, naghihiyawan sila. Kasi pati yung, imagine, mga kababayan, buong bahay nila, sa Linabawan, lumampas sa bubong, 20 feet deep. Matindi. And in some places, mga kababayan, in Rizal, yung kasagsagan ng Ulysses, pati yung third floor ng bahay, inabot. InfraWatch sa PH said operators of the dam in Ramon Town, Isabela Province, rushed to open the dam gates only at the height of Ulysses, when it should have made sufficient water drawdown 2 to 3 days before the typhoon struck as part of its mandate. May mandato silang ganon. Baka nakatulog yung mga taga NIA, tutulog-tulog din. Di nila akalain na ganon, hindi nakamonitor sa warning ng Pag-asa. Na ito pong si Ulysses, may dala po siyang napaka-kapal na clouds, rain clouds. Ito po yung nangyari. So, nagtuturuan na ngayon. Environment Secretary Roy Simato on Sunday said it had yet to establish if the opening of the floodgates of Magat Dam should be blamed for the flooding. He noted, though, that before the typhoon arrived, the Cagayan River was already swollen by rain, dumped on its 18 tributaries, many originating in nearby provinces affected by earlier storms since October. Kaya nga po, mga kababayan, magsasagawa ng investigasyon. The pre-releases of the calibrated opening of dam gates must be made before the occurrence of a typhoon or unusual weather disturbances to minimize, if not to avoid, large Magat Dam discharges before spilling level will be reached. Dapat daw ganon. Dapat talaga ganon. Imagine, biglang buksan yung floodgate, bumulwak yung, nakita ninyo yon, yung nakuha na ng video. Parang a scene from Noah's flood, mga kababayan. Kita ninyo? Bumulwak. Ang lakas ng tubig yung bumulwak. Paano hindi malunod yung mga bayan-bayan at probinsya? Kaya sabi ko sa inyo, ito ilang oras lang ito na pag-ulan ng malakas, hindi nga po yung talagang konsistensya. But as you can see, naging Pacific Ocean na yan, that's the description ng ibang mga observers. Yung lugar. Kaya yung mga hindi naniniwala sa Noah's flood, mag-isip-isip kayo. The Word of God is true. Hindi po siya magsisinungaling. It was recorded in the Old Testament during the Noah's flood. Buong mundo, mga kababayan, covered by water. Bakit? 40 days and 40 nights umulan. Hindi lang yung umulan, pati yung lupa, bumulwak ng tubig. Pak! Some people do not believe that story. The global flood, the Noah's flood. Mag-isip kayo. But of course, I want to tell you, hindi na po yun mauulit. As promised by God, mga kababayan, hindi na yun mauulit. Ito, mga local flooding lang po ito. Hindi man ito yung global flood na tulad ng nangyari kay Noah.
Sa panahon ni Noah pala. Di naman po yun. The next that will come is not po a global flood. It is a global tribulation. As described in Revelation, mga kababayan. Interior Secretary Eduardo Año had proposed that during typhoons and other calamities, the National Disaster Risk Reduction and Management Council should be the one to approve the release of excess waters by dams. Noon pa, na nasa radyo pa po ako, mga kababayan, lagi nating didiscuss yung bakit ikako hindi mag-appoint ng isang disaster czar. Hindi yung tulad ni Lomi na drug czar. Wag na. Bakit hindi mag-appoint with secretary level position? Yun ang kanyang tututukan. Kasi po, matagal ng panahon ng ating bansa talaga, daanan ng bagyo. Hindi lang bagyo, laging lumilindol dito. Tayo po, dito sa Luzon, at daming bulkan. Hindi lang dito sa Luzon, pati Visayas. Di ba? So, ito po, prone tayo lagi sa mga natural calamities, natural disaster. Kung ano-anong mga wala man mag-isip, hindi pa naiisip. Yun ang kailangan po natin kasi sa bagyo pa lang po, yung ABC, ABCD, yung alphabet natin, ubos. Sa isang taon, minsan nga, nagkukulang pa yung alphabet. Ano na tayo ngayon? Ulysses. 4 na lang, mga kababayan, yung natitira sa alphabet. Kaya sabi ng Pag-asa, may 4 pa niya. Yan lang yan, mga kababayan, sabi ko sa inyo. Gawin ninyong seryoso ito, mga... Ay, kung alam lang, hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible eh. Itong mga nasa gobyerno. You don't believe in the Bible. Ang disaster po na tatama sa ating sa ating mundo, hindi lang po sa Pilipinas, ay kaya nga po ang gagawin ng ating Panginoon sa mga believers niya, followers niya, aalisin niya rito. What's the reason why our Lord Jesus Christ aalisin niya yung believers? Kasi po, pag hindi niya aalisin, talaga po. In fact, kung hindi ititigil the disasters, the earthquakes, the wars, mga kababayan, that will happen in the future, no one will survive. Ikuan mo nga, kuya. I-search mo nga. Sabi doon. Earthquakes so great that if it's not for our Lord to intervene, cut it short, no flesh. Sabi doon. Ikuan mo na lang. No flesh shall survive, will survive. Walang taong magsasurvive dito. Kaya niya kinat short niya eh. You see? So napakatindi. I-describe ko na sa inyo ang disaster na tatama. Meteor, asteroid impact. Nakita ninyo, kala ninyo, itong asteroid na nagpapakita sa atin, paminsan-minsan lampas. Kala ninyo, hindi yung tatama may tatama po. It was described in Revelation. Sabi rito. Mark chapter 13, verse 19. For in those days shall be affliction,
such as was not from the beginning of the creation. Kita ninyo, wala pa sa recorded history. Which God created unto this time, neither shall be. And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved. But for the elect's sake, whom he hath chosen, he had shortened the days. Kaya kinat-short po ng ating Panginoon, pak! Kung hindi, walang flesh. No flesh. That will survive. Pag sinabi mong flesh, hindi man lang tayo ang may flesh, pati kalabaw may flesh. Aso may flesh. Tao, hayop, mga isda, in all the creeping things, pati yon, apektado. Sabi ko sa inyo, you really need to, all these are signs, mga kababayan. We really need to, kaya doon sa, relief operations, sabi ko, manalangin muna tayo so that we will be guided. We will be protected by our Lord Jesus Christ. We will be blessed. At hilingin natin sa ating Panginoon na ingatan tayo dito po sa sunod-sunod na mga calamities na tumatama sa atin. Unahin po natin yung ating Panginoon. Seek the Lord, mga kababayan. When there is time, still time. In the tribulation period, mga kababayan, di ko kayo tinatakot. Sabi rito sa Isaiah, behold, the Lord maketh the earth empty and maketh waste. Kita ninyo. And turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. So you will be forced to leave. O tingnan ninyo ito po na nangyari sa atin dito. Yung mga nalibing na lugar, na hindi na pwedeng balikan kasi threatened ka na ng mga susunod pang mga flooding, you will be forced talaga to leave. Because the description of the tribulation, the events worldwide, kaya tingnan ninyo po, he scattereth abroad the inhabitants thereof. So, yung mga tao, maisip nila na to leave the country. Ito anya na matinding tuminama rito. Alis kami, doon kami, lilipat kami sa ibang bansa. Ganon ang magnitude ng disaster that will befall the whole world, mga kababayan. And it shall be as with the people, so with the priest, as with the servant, so with his master. Damay lahat, the master, pati pari. O, kita ninyo, priest. Kaya ikaw, Damaso, repent of your idolatry. Repent of your ways as you niligaw ninyo ang mga tao. Niligaw ninyo. Tinuruan ninyo na magsamba sa hindi totoong Diyos. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon. Kala ng mga tao, naglilingkod sila sa Diyos kasi iyon ang dinoktrina ninyo. Minana, galing doon sa mga Kastila na nagdala ng pagan religion. Baliktad po yung nangyari. We were accused of paganism. We are not pagans. We were not pagans.
We know God, Abba Father, before ng mga Kastila, pinalitan nila ng hindi totoong Diyos. So tingnan ninyo yan. And it shall be as with the people, so with the priest, as with the servant, so with the master, as with the maid, so with her mistress, as with the buyer, so with the seller. Wala pong ligtas. Pati mga negosyante, as with the lender, so with the borrower, pati yung mga mangungutang. As with the taker of usury, so is the giver of usury to him. The land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord had spoken his word, this word. The earth mourneth and fadeth away. The word languishes and fadeth away. The haughty people of the earth do languish. You see? Ganon ang description ng future, mga kababayan. Iyon ang tingnan ninyo sa Revelation chapter 9, verse 20. For the power of the horses was in the mouth, and in their tails, indeed, their tails were like snakes, having heads which to inflict harm. Imagine a description ng tribulation. Now, the rest of mankind who were not killed by this plague still did not repent of their works of their hands. Yun ang matindi sa pag-ugali ng tao during the tribulation. Kahit tinatamaan siya ng mga disasters, plagues, etc., hindi man siya magbago. Nakita ko nga yung mga tao, mga kababayan, inaanod na, nililigtas niya yung ribulto. Sabi ko sa inyo, hindi ko iniinsulto yung inyong religion, ha? Hindi ba ninyo nakikita na yung ribulto hindi di nga kayo naligtas? Nililigtas nga ninyo yung ribulto, eh. Kasi kung makapangyarihan yung ribulto po, sana po, riniskyu kayo. Riniskyu yun yung ribulto. Tinatakbo niya, ito ang Diyos ko niya, iligtas ko. Baliktad. Ikaw ang dapat iligtas ng Diyos mo, di ba? Bakit yung Diyos mong hawak mo, nililigtas mo? Di ba dapat yon, kung makapangyarihan yon, buong family mo, yung ribultong yun ay naglakad na sanang mag-isa. At, ano nga isa pinaasahan? Kinarga kayo at dinala sa evacuation center. Di ba ninyo naisip yun? Kaya tingnan ninyo ito. Now, the rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent of their works of their hands. They did not stop worshiping demons in idols of gold. O, kita ninyo. Silver, bronze, stone, and wood, which cannot see or hear or walk. Furthermore, they did not repent of their murder, sorcery, sexual immorality, and theft. Hindi man po magbabago yung tao. Dinudurog na ng Diyos yung mga bansa, yung mga tao, hindi man po magbabago. Ganon pa rin sila. Bakit ganon? Kasi po, itinuro sa kanila, yun ang tama. Kala nila tama yun. Mali pala, oh. Kaya sabi ng tao, bakit? Lord, anong kasalanan namin? Di mo alam yung kasalanan mo? Bakit mo kami ginaganito? Ang sabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image. Ayaw mong paawat, eh. Of anything that is in the skies above, or anything that is in the earth below, or anything that is in the water
under the earth, nor shall bow them or serve them. For I am a jealous God, visiting the iniquities of thy father upon thy children up to the third and fourth generation of those who hate me. Ang paggawa pala ng ganyan at pag-worship, pagsamba, hindi pagmamahal, hatred to God. O, kita ninyo. Anong tinuro sa atin ni Damaso? Baliktad. Kaya hindi natin alam bakit nagagalit yung Diyos sa atin. Hindi man natin alam. Alamin ninyo, habang may panahon pa po, mga kababayan, you are harming yourselves. Sinasaktan ninyo yung inyong sarili sa pagiging matigas ang ulo. And in the tribulation period that will come, ganon ang description ng panahon na yon. Tingnan ninyo. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, which cannot see, or hear, or walk. Hindi man niya yan makakita, hindi man makalakad, hindi man makarinig. Kaya nang kayo'y humingi ng saklolo doon sa idol na wino-worship ninyo, hindi man kayo sinakluluha. Sumaklolo sa inyo yung mga pulis. Buti pa yon, di man ninyo wino-worship yung pulis, yung Navy, yung Coast Guard, yung Army. Di man ninyo wino-worship, na-rescue kayo. Kasi yon, nakakarinig, nakakalakad, nakakakita, kaya nakuha kayo, nahanap kayo doon. Kaya yung patay ilan lang? And we have to thank the government, the rescuers. Doon kayo magpasalamat, hindi doon sa idol, di man kayo na-rescue eh. Hindi po ako nagagalit sa inyo. I have to tell you the truth for you to realize yung kamalian na ating ginagawa. Galit na galit yung Diyos kasi siya yung may lalang sa atin. Siya yung dapat wina-worship natin in truth and in spirit. Ang wina-worship natin, yung gawa ng kamay ng tao. Sino may gawa ng mga ribultong yan kung hindi yung sculptor? Kumita pa sa inyo. Ang i-worship po natin, sabi sa Word of God, the God in heaven. He is a spirit. Wala siyang image. Then you worship the image. Nagawa mo. Binindisyon na ng pari. O naligtas kayo? Panahon na po, mga kababayan. Tingnan mo itong sinabi ni Nick Borromeo, Deuteronomy. Panahon na po na kahit masaktan kayo, sabihin ko sa inyo ang totoo. Pag hindi ko sinabi sa inyo ang totoo, hindi ako nagmamahal sa inyo. Ang ibig sabihin niyan, pinapahama ko kayo. Napakalinaw po eh. Deuteronomy chapter 5, verse 8. Verse 7. Thou shalt have none other gods before me. Kaya galit ang Diyos sa atin. Verse 8. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. Pinupunas-punasan pa ninyo, pinapalitan ng damit.
Hindi kayo naririnig niya. Bakit? Hindi yun ang totoong Diyos na wina-worship ninyo. Hinihinga ninyo ng tulong. Hindi nga makalakad eh. And you say prayers sa harap ng idols. Wala ngang tainga. Kalikatin mo yung tainga niyan. Wala man eh. I have to tell you this, kahit masakit. Noraline Gutang, 50 Canadian dollars. Panahon na po na ma-open yung minds ninyo, mga kababayan. For I'm the Lord thy God, am a jealous God. Kita ninyo. Our God is a jealous God. Kahit kung kayo po ang Diyos, kayo ang may lalang. Ipalagay natin ganon. Ikaw ang may gawa ng lahat. Ikaw ang may lalang ng tao. Imbes na ikaw ang pinaglingkuran yung iba. Sino hindi magagalit noon? Sige nga kayo. Parang relationship ng amo at katulong. Yung amo nagsisildo sa katulong. Yung katulong nagsisilbi sa kapitbahay. Parang ganon, by analogy. Hindi kayo magagalit noon? Parehas din yon. Remember mga kababayan, we were made in the image of God. You see? Gawin ninyo. Yung katulong ninyo, sinisulda ninyo. Tapos, hindi man mag-uugas ng pinggan sa inyo, nag-uugas doon sa kabilang bahay. Pinaglilingkuran niya yung kaaway mo pa. Parang ganon. Yun ang ginagawa natin. Hindi natin alam. Nagagawa pala natin yun. Kaya galit ang Diyos. Ako niya may lalang sa'yo. At lahat ng pangangailangan mo, binibigay ko. Buhay mo, binigay ko. Protection mo, binigay ko. Pagkain mo, binigay ko. Yan ang alaman. Araw. Gusto mong matulog? May gabi. Nilalang ko yung gabi. Gusto mong magtrabaho? Araw. Maliwanag. Di mo kailangan yung Meralco. Pagkatapos, imbis paglingkuran mo ako may lalang ng lahat ng pangangailangan mo, pati buhay mo, pinaglingkuran mo iba. Parang yung amo. Sinisildan yung katulong, naglilingkod sa kapitbahay. Kalaban pa ng amo. In effect, ganon mga kababayan, kaya ngit-ngit na ngit-ngit ngayon ang ating Panginoon. You see? Noraline Gutang, hello po, a little something sana makatulong between I'm a fan from Paris, Ontario. Safe. 50 Canadian dollars. Stay safe po. Maraming salamat po, madam. So yun, ang gusto kong ipaabot po sa inyo. Mga kababayan, tingnan ko po itong isa. Tingnan ninyo. In Revelation chapter 9, verse 21, ito yung nabasa ko na pala ito. Nabasa ko na. Yung hindi sila nag-repent. Ngayon, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, ipapaimbestiga daw niya yung logging and mining. President Duterte yesterday ordered the Department of Environment to look into the mining and logging activities in Cagayan Valley after various parts of the region were inundated by floods spawned by Typhoon Ulysses. You see? Mr. President, karamihan yan,
mga politiko po. Karamihan. Kung hindi man po sila mga politiko, ang karamihan diyan, baka mga kaalyado mo pa na mga negosyante. Or some of them, baka contributors pa. But of course, we appreciate your action na imbestigahan. Kaya lang, we have little doubts, mahal na Pangulo, kung maipupurso mo pa ito kasi kulang na yung panahon mo. Pangalawa, yung yung statement mo, nagkaroon na ng konting mancha. Kasi po, yung anomalya pumapasok agad sa isip namin, yung PhilHealth nga, DOH. Yung mga anomalya sa DOH, lalo pa yung kuwan po ninyo, si Ninong, yan tuloy. Kung si Ninong sana sinipa mo na po, itong statement mo po will have weight. Pasensya naman na Pangulo, prangka kasi tayo eh. Kaya lang po, sa tingin ng tao, you protect DOH. If you protect DOH, malamang dito sa mining and logging, may mga kuwang ka rito. Kaibigan siguro, baka. Nagduda tuloy kami na magagawa mo po ito. Pero, we will support you. Sige. Kung hindi mo po nasipa baka dito may masipa ka rito. We are still positive na gagawin mo po ito. Kaya lang, pagpasensyahan mo na po, mahal na Pangulo, medyo nabawasan yung aming tiwala na magagawa mo po ito. During a briefing on the impact of Ulysses in Cagayan, Duterte said, mining causes holes that can loosen the soil, which in turn may place some residents at risk. It props up every now and then. I will direct here General Simato to look into the illegal mining, especially where the people are building their shelters downwards. Yan po yung sabi ng ating Pangulo. If the possibility is not there for them to stop, at least General Simato should devise a way where they can place their houses well above the rolling stones if they come. So alisin na lang kasi baka hindi na abutin ng panahon na may mga legal impediments. Duterte vowed to boost forest protection efforts against illegal logging and mining to prevent a repeat of the disaster. So, okay naman po ito, mga kababayan, kasi tama naman po na hindi man po ako kontra sa mining. Hindi man po ako kontra sa logging. Kontra lang tayo sa illegal. At yung illegal na ginawang legal, doon tayo kontra. Kasi po, kailangan din natin yung mining. Without mining po, wala tayong ganitong mga tahanan. Ang simento, minimina. Dito may cement mining company operating dito sa amin. Wala kang bahay na bato. Di ba? Minimina yan. Wala kang jewelry. Mina ng ginto. Di ba? Wala kang yung mga appliances. Metal siya. So, we cannot do away with mining. Kasi parte siya sa need ng tao. Di ba? Pero dapat,
yung mining nasa tama na pagmimina lang tayo, na hindi man malalagay yung surrounding communities sa peligro. So tama naman yung sinasabi ng ating Pangulo. Likewise, sa laging, ganun din po. Huwag lang ninyong ubusin. You have to, live. Some trees in the mountains. Kasi po, natural barrier siya. Natural protection siya ng bundok para hindi siya matibag. But of course, mga kababayan, by planting trees, you cannot save the world. Nakita ninyo sa kasi nasubran kasi tayo yung mga anong tawag doon, mga environmentalist. Ako hindi kumbinsido sa mga environmentalist. Nasubran kayo. You cannot play God. Only God can save this world. Si Loren Ligarda, magtulungan tayo, mga kababayan, na iligtas ang mundo. Oy, iligtas ang mundo. Kaya mong iligtas ang mundo, yung kaluluwa mo nga, yung sarili mo, hindi mo mailigtas. Yung mundo pa. Paano mailigtas ang mundo? Huwag ganon. OA naman kayo. You cannot save the world. Kahit yung mountain, hindi mo yan mailigtas kung taniman mo pa yan ng napakaraming kahoy, baka yung kahoy dyan, kasama sa... Dito sa amin, yung bundok makahoy, nagiba pa rin. Tingnan niyo sa Amerika, sa Japan, hindi man po pinuputol yung yung mga kahoy. Bakit? May flooding, may erosion pa rin. Sa Amerika, hindi pinuputol kahoy. Nasunog naman. Believe in the Word of God. In the promise of our Lord. This earth will be healed by Him only. This earth will be restored by Him only. And it will come after the massive destruction in the tribulation period as the Lord Jesus Christ rule this earth. This will be healed. This will be restored. Pati yung tao. Yun ang paniwalaan ninyong totoo. Pero kayo, na environmentalist, iligtas ninyo ang mundo. Gonggong. Wala akong paniwala sa inyo. Kahit pa magsama-sama kayo, punta kayo dyan sa bundok ng Sierra Madre. Sama-sama kayo dyan. Sige, protect ninyo. Para hindi magiba. Sige nga. Pag tumama yung isang asteroid dyan, yun. Kasama kayo sa malilibing. Anong gagawin mo doon sa asteroid na tatama? Yun. Yan lang iya kayo. Do not play God. Hindi ninyo yan. Just believe in the word of salvation. Doon, sigurado tayo. Pero diyan sa mga sinasabi ninyo, hindi pa ninyo nakikita. Amerika, Australia, Europe, dito sa atin, Japan, sa Pilipinas, iningatan yung bundok, nasunog. Anong gagawin ninyo? Nasunog yung bundok. Ngayon, dito na tayo mga kababayan sa last topic natin, yung COVID. Sabi rito, government sees a strong possibility of COVID-19 surge in evacuation centers. Kasi po, siksikan. Anong gagawin ninyo? Alangan unahin pa yung, social distancing tayo dito. May social distancing! Social distancing! Tapos, rumaragasa yung tubig. Hanggang dito na. Yung iba anda dito. Mask! Mask! Face shield! Alay, gunggong na to. Tumigil na kayo dyan.
Nawala. Tumigil na kayo sa kalokohan ninyo. The government on Friday warned of a potential surge in cases of coronavirus in evacuation centers as thousands of Filipinos flee their homes due to Typhoon Ulysses. During a briefing with other government agencies involved in Ulysses' response, Health Secretary Francisco Duque advised the LGUs and emergency responders to ensure the health protocols. Baliw. Ikaw nga nandun? Paano i-observe doon sa multipurpose gym? Paano i-observe ang social distancing doon? Ibig mong sabihin, nagraragasa na yung tubig? Hindi ka pa yung mga tao ito. Mga abnormal. Eh, may nag-post. Sabi, yung mga tao niya hindi makarescue, hindi din makapunta yung papunta doon, yung outside the region kasi may health protocols. Kailangan ang niya magpa-swab pa. Yung sasaklolo daw, parang pasubra naman yun yata eh. Yung sasaklolo, before na pumunta doon, abang rumaragasa, kailangang magpasab muna. Swab muna ha. Rumaragasa na po ang saklolo! Saklolo mga kababayan, yung pulis. Sandali po before kaming sasaklolo, based sa protocols ni Dokil, swab muna, nga. Tapos, you will wait for 3 days or 1 week. Hindi pa niya kami makasaklolo dyan kasi yung release niya na negative or positive, hindi pa lumalabas. Ayun ang mangyayari sa katarantaduhan ninyo. Yung naglalangoy na sa baha, ay sandali natanggal yung aking face mask. Natanggal yung face shield ko. Alang iyang doking ito. It is very strong possibility, that is why kailangang magmatsyag ang atin pong mga safety officers. Anong gagawin ninyo? Pag nagsiksikan yung mga evacuees doon, yun ang nakita natin. Ipinalize ninyo. O kayo nagsiksikan dyan, may violation kayo sa protocol. You will be fined 1,000 pesos. Lumayas ka nga, Doki. Lumayas kayo. Kayong lahat na mga agents ni Judas, magsipaglayas kayo. Kayo yung perwisyo sa ating mundo. Ano yung nagsasabi ninyo? Nagkarason pa kayo para takutin yung tao. Nadadami na naman yung kaso ng virus. Wala kayong tigil na sa virus na yan. Kung may virus po, dapat patay ka na, Doke. Di ba? Kasi, ang dami mong kasama sa IATF, pati yung mga kaibigan mong senador, nag-positive, o bakit hindi ka pa namamatay? Hindi ka man nagkaka-COVID. O, yun ang tanong ko sa inyo. Buhay ka pa, di ba? At yung mga nagka-virus, buhay pa hanggang ngayon. Ang mga senador. Tumigil kayo sa... Pagkatapos hanggang ngayon, ilang buwan na po tayo, Secretary Doke. Until now, nganga ka lang, naghihintay ng turok.
Yung ibang mga bansa, yung China mismo, nakakuha na ng gamot kahit hindi i-recognize ng hudas. O kaya tingnan mo yung epicenter ng virus. Ayos na, party-party na sila. Tayo rito, nga. Kasi umaasa lang tayo. Kayo, umaasa lang sa... Hintayin natin na niya yun. Tapos, ganitong disaster, yan pa yung maririnig namin sa inyo. Tumigil kayo kasi alam na namin there are plenty of experts matatalino kaysa sayo ang nagsabi fake itong virus ninyo, peke. Yung trangkaso ginawa ninyong virus na COVID, yun ang sabi ng mga experts. Pati ngayon, makikisakay ka rito. The health chief reminded evacuees to practice social distance. Wash their hands. Anong iwawas ng hands nila na nalubog yung buong bahay nila sa potek? Ni panghugas ng kamay, hindi nila magawa. Nakita ninyo? Porous potek. Wash hands niya. Paano mo gagawin? Wash hands. Yung paligo nga, hindi nila magawa. Wash hands pa. Avoid touching their face and use clothes mask. Gumamin daw na. Hindi na nga makahinga ng putik. Balot na balot yung tao sa putik. Tapos sasabihin mo, use clothes mask na maputik. Lalo yun mamamatay, hindi na makahinga. Gawin mo nga, nakabalot ka sa putik, tapos, ay, social distancing pala niya. Ay, huwag kang lalapit sa akin, ha? Virus. Ay, kailangan daw, sabi ni Doki ng clothes mask. Hanap tayo, oy! Hanap tayo ng damit. Yun pa ba ang uunahin nila? Yung protocols ninyo? Mga tao ito. Santam ba kayong mga abnormal? Dapat sa inyo nandun. Kayo ang maligo sa putik para you will experience yung sufferings nila. He also advised evacuees to consult doctors in case they experience severe symptoms of the respiratory illness such as difficulty in breathing. Pupunta pa yan doon? Di yan pupunta doon kasi takot sa inyo. Baka niya i-positive kami rito, i-isolate kami rito. At dalhin sa hospital o abo. Umanap kayo ng gamot. Yun ang i-distribute ninyo doon. Yung mga na-virus nga, sabi ninyo, hindi nagamot, naka-recover, pagkatapos ito yung sasabihin ninyo, pupunta pa yan sa ospital. Ay, antayin na lang niya na mamatay doon. Wala na nga lahat, pera, naanod na, bahay nila naanod na, punta pa sa doktor. Kayong pumunta doon, magdala kayo ng gamot, sabihin mo sa mga doktor mo, hindi yung pupunta pa sa... Punta ninyo! Nagsisweldo kayo dyan. Tapos sasabihin ninyo, sila pang pupunta. Paano makapunta yan sa inyo? Yung mga daanan nila, lahat na nasira. Abnormal po yung mga tuktok ninyo. Anyway, mga kababayan, I think tama na yon. Ayos na yon. So, ito na lang. Yung mga kwan po ninyo, mga kababayan, mga
Tawag dito. Reactions ninyo, babasahin natin maya-maya. Hello, Madam Eileen Rosales. Nag-2,000 din tayo, ano? 2,000 plus. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, mga kababayan. Yung gusto pa magpadala po, yung bank accounts natin nandyan. Pero mag-communicate muna kayo sa amin para mailista namin. Huwag yung basta magdi-deposit kayo at hindi ka mag-communicate. Para yung accounting kasi, importante yon. Kahit hindi ito pera ng gobyerno, pera ng pribadong tao, kailangan yung accountability po. Malaga yun. Kasi hindi man namin pera to, kailangan ma-account natin ng maayos. Okay po, mga kababayan. Dito tayo sa inyong mga reactions po. So dyan po saan nga yun yung ano? Amerika? Yung lockdown? So tama po yung sinasabi natin, Europe, pati dito sa atin. Sabi ko sa inyo, paghandaan po ninyo ito, magkakagutom po. Iko-collapse nila yung economy. Maniwala kayo sa hindi. This is 18 months. Then, turok. Nakaprograma po nila ito lahat na ginagawa nila. Demonic plan nakaprograma po nila. Sa maniwala kayo sa hindi. So kailangan po magpasiguro tayo ng pagkain ninyo. At yung importante, pasiguruhin po ninyo yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Parating na po yung ating Panginoon. Be ready. Be rapture ready. Kung hindi pa kayo ligtas, tanggapin na po ninyo ang ating Panginoon bilang inyong tagapagligtas, Lord and Savior. Repent. Ghost Hunter, may plano IATF, ICAO sa mga airline require ang digital health passport. Sabi ko sa inyo. Yun na po. You cannot move. You cannot travel without that. Kailan po magugunaw ang mundo, Sir Dan? Tanong lang po. Hindi man po magugunaw ang mundo. Yung unang gunaw, yung flood, hindi na po yun maulit. Yung tribulation po, hindi man po yun gunaw. Judgment po yun. Yung pagsabog ng mundo at sa mawawala na tayo, malayo pa yun, 1,000 years yun. After the millennium reign of our Lord, sasabog itong mundo. This will be destroyed by fire. Mawala na to. But this will be replaced by God. Ganun po ang napakalinaw po ng description sa Bible po, sa Revelation. Napakalinaw. Walang gunaw po. Kung may nagsabi sa inyong pastor, gunawin na ninyo. Kasi ibig sabihin yan, false prophet siya po. False teacher. Jig 7, bantay kayo sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, huwag nang magtaka pag sabihin nila tumas cases dyan. Kasama yan sa mga lugar na open for tourism, nire-ready lang ang script. Yan, sabi ko sa'yo. Hindi tayo titintanan ng mga kabalang. Anime lover, Sir Dan, lahat ng mga sinasabi mo, totoo, nangyayari, nakasaad po sa lahat sa Bible. Marami po masasama sa mundo, nakalimutan na tanggapin ang Panginoon sa mga taong sarado ang isip.
Final rebellion after this will be new heavens and new earth. Yan po. Satan will will tempt the millennial kingdom citizens, the people in the millennial kingdom. After 1,000 years, Satan will be loosed by God and will tempt and will have, tingnan niyo, rebellion, but it will be cut short. Kaya po magiging reign of peace po yung millennium, reign of our Lord Jesus Christ, kasi nakabound po si Satanas. Nang bitawan si Satanas, nakalimutan ng mga tao uli yung Diyos. Ganon katindi po. Thor, lightning, yun mga taga-DOH, lahat ng mga nasa evacuation facilities, dalhan nyo ng swab test nyo, itest ninyo ng itest para kayong makakalikot ng ilong doon. Tingnan ko lang kung di kayo gumoki ng mga tao, buang kayo. Malamang sa inisay nyo. Dami ng sakripisyo nila na dinaanan, tapos kakalikutin niyo yung ilong. I-try ninyo. Baka hindi na kayo makauwi ng maayos. Di ba? Yung mga taong ito, virus pa rin yung nasa tuktok. Anime. Ronel Cortez, Serdan, pag nag-meeting nanlalaki ang mga mata ni Godfather na parang may sapi ng devil snake. Si Godfather, inutil yan si Godfather. Celia Diaz, Serdan, now lang ako nakapanood. Affected kami ng Ulysses dito sa Marikina. Waist deep po sa loob ng bahay, maputik at madulas, kaya mahirap maglinis. Still thanking God for His protection. Then ka pala, Marikina ka pala. Kailan po, nabasa ko na to. Owen, Tam, Dian, hilo po si Dan, buti na lang, naabutan ko yung live po ninyo. Pabati naman po, birthday ko ngayon, November 16. God bless po, watching from Malaysia. Faye Elizabeth Anthony, natatawa ako talaga, mamamatay na mga tao sa flood, distancing pa at swab test pa siguro naman, naanod na yung COVID, watching from Denmark. Yun pa yung pinagkakabisi-bisiyan ni Godfather, social distancing po. Saan ka nakakitang nasa gitna ng disaster, may social distancing at protocols ka pa rin? Paano yun susundin ng tao? Na nililigtas nila yung buhay nila? Hindi kayo mga dilaw na dilaw yung pag-iisip nitong ninong na to? Abnormal? Ronel Cortez, Serdan, dapat kay Doke at Virgie, full gear makamas, tapos nag-dive sa baha na walang tanggalin ang full gear nilang mukha. Try nila kung kaya nilang gawin yun. Alger Ragandap, may token na tayo mga sir, ma'am. Kahit 10 pesos lang, isa sa atin. Malaking tulong na po sa atin, sir, ma'am po. Meron po kayo foundation, sir, kung pwede lang po. Sir, salamat. God bless. Aldwin Odarg, yung mga rescuer, walang mask, wala, sir, social distancing, mga demonyo talaga. Lahat ng mga demonyo, walang common sense, kahit anong klaseng demonyo. Wala, no? Yung Pangulo nga, o bakit hindi nyo pagsabihan, Doki, yung Pangulo? Laging magkatabi ni Senator Bongo? Ano yon? Nasa helicopter, magkatabi, may social distancing doon? Hindi ka abnormal. Yung mga Coast Guard, may social distancing sa bangka? Magkakatabi sila, siyempre. May mask?
San tamba kayo ma-abnormal eh. Pumunta yung Pangulo dito, tinanggal niya yung, yung face mask. Kaya ako pumunta doon, tinanggal ko rin yung face mask ko. Karap ko pulis, di man ako inano. Kasi yung pulis na karap ko, pagsalita niya, tinanggal din. Nakita ninyo yung mga tao doon sa ginubatan? May social distancing? Karap yung Pangulo mismo. Yung mga abnormal kayo eh. Kung ano-anong katarantaduan ginagawa ninyo, pahirap kayo sa bayan. Di pa kayo magsipaglayas dito. Mga paalipin kayo sa mga hudas. Alot Joaquin, kadanti simpleng lohika lang dapat pairalin pero sobrang stupidity sinasabi ni Doke. Okay na po siguro mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Bukas naman po. And within the week, we will just announce sa inyo. Pinipicturean lang naman lahat. Documented naman. We will just announce to you kung anong lugar naman yung aming pupuntahan to distribute relief assistance. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po mga kababayan.